ito naman kabila, para naman ito sa wiper. Itong lever handle na ito, no? So, ganito po ang paglagay ng tubig. Ito, hihilain mo pataas. Yan. Lalabas ang tubig. So, pansin nyo ma'am, hindi siya nagwa-wiper. So, ganun po itong kotse na to, itong modelong ito. Kasi dalawa lang po ang kanyang speed sa wiper. Wala po siyang yung may interval. So, kailangan, kapag ganyan nilagyan mo ng tubig, kailangan mo pa siyang ibaba, pababa. Para mag-wipe. Tapos pansin nyo ma'am, ang kanyang wiper dire-diretso na agad. Hindi katulad ng iba na pag ginanon mo lang isa, may interval siya. So pwede mo naman siyang gawa ng interval. Manual talaga, ganito naman. Titikin mo siya sa pataas. Yan. So kapag inon mo na po ang wiper niyan, pag inon mo pababa sa kutsing ito, magdire-diretso na yung wiper niya. Tapos mayroon pa yung isang speed ma'am test. Mas mabilis. Siyempre, alam naman natin na si wiper, ginagamit natin yan kapag umuulan. Siyempre. But, pwede rin natin siya gamitin kahit di umulan. Katulad itong ginawa natin. Nilinis natin yung salamin natin. But, make sure, Ma'am Tess, na kapag walang ulan o dry yung salamin mo at gusto mong paganahin si wiper o gusto mo siyang i-wiper, kailangan lagyan mo muna ng tubig bago mo siya i-wiper, no? Okay na tayo dyan sa lever handle. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang pagturo kung paano magpa-start ng sasakyan. Kasi iba-iba ang pagpapa-start ng sasakyan. Off muna natin si aircon. Yan. Okay. So ito, disusi ito. Kasi meron ma'am di po start na sinasabi. Ngayon ma'am Tess, kung ganito naman ang kotse mo, disusi, pagpasok ng susi niyan, ang next mo gagawin, i-check mo kung naka-neutral. Kasi ang manual, wala mong indicator yan na kung nakalagay siya sa neutral. Hindi katulad ng matic. So, paano i-check? Yan, ganito rin mo lang yung gear stick. Okay, and then, next mo gagawin, iti-twist mo pa ganito. Palalabasin mo lang, Ma'am Tess, yung mga ilaw na yan. Yan, mga indicator na yan. No? So, yun yung ibig sabihin, patay ang makina mo pag nakailaw yung mga yan. And then, kapag umistart na ang makina mo, dapat wala lahat yung ilaw na yan. Kapag yan ay naka-start na si makina, at nandyan pa rin yan, katulad ng engine check na yan sa langis, ibig sabihin may problema ang sasakyan mo. Okay, so ganito, napalabas mo na ang ilaw. Ngayon, itong modelo na to may mga ganitong sasakyan. Hindi po yan mag-i-start nang hindi mo ilulubog ang clutch. Okay, so naka-neutral na naman siya. Nilulubog mo ngayon si clutch. Titingin ka naman ma'am dito sa RPM ha. Pagka yan isinusi mo uli. Kasi nga, para hindi babad ang kamay mo sa susi. Ganito, isusi mo ulit, itutwist mo lang siya uli ng ganon. Pag pumalo na ma'am yung RPM mo, bitawan mo na si susi. Katulad nito. Pumalo na, bitawan na. Kasi nga, ang mga baguhan, minsan, hindi tumitingin dito susi. Hindi na re-recognize na naka-under na pala, hindi nakababad. Ang pwedeng maapektuhan doon, yung starter ng sasakyan mo. Yan, ganun yun. Mamaya, halimbawa, Ma'am Tess, namatayan ka ng makina, halimbawa ganito, example na lang kita, no? Yan, halimbawa ganyan. Yan, namatay si makina. Ang gagawin mo kaagad, apak agad sa brake. Kasi nga, naka-release yan si handbrake eh. Apak agad sa brake. So, kung dito naman tayo, okay lang na. O, lagay muna tayo sa neutral. Pero pag mamaya, halimbawa, ay maisalang kita sa traffic, at namatayan ka, kahit nakalagay yan sa first gear, kahit hindi mo na yan inyo-neutral. Gawin mo lang, apak sa brake, ilubog mo lang si clutch, and then start mo lang siya uli. Hindi mo na rin kailangan ibalik pa si susi. Okay, kasi hindi mo na maiwasan mamatayan ka ng makina. Siyempre, ganyan talaga ang pigilan. Once na start niyo na po yan, baba ka agad si Ito? Ito po, si handbrake? Opo. So, ganito yan. Ito si handbrake. Ito ay suporta po ito ni brake. No po? Ganito yan. So, halimbawa, ikaw ay tumigil na. Kaya, tumigil ka na. Naka-neutral ka na. Naka-park ka na. So, ang next mong gagawin dyan, iangat mo muna to. Iangat mo muna si handbrake para save ka na. Pwede ka nang bumitaw kay brake. Ngayon, pag mag-move ka naman, so pwede mo rin gawin ito. Di ba, mag-move ka na. Apak ka kay brake. Ibig sabihin, save ka na yan. Kapag inapakan mo si brake at nirelease mo to, save ka na. Kasi nandun na si brake. So, pwede mo rin gawin yan pag mag-move ka. Apak sa brake, i-release si handbrake. And then, lubog si clutch, pasok si first gear. Yan. Tapos yun, arangkada ka lang.
Yan, kada tigil, halimbawa, kada tigil, pagka ganyan, clutch brake, neutral agad. Once na na-neutral nyo na po, si clutch naman, kahit biglain nyo lang bitaw yan. Hindi na yan mamamatay. At huwag nyo rin kalimutan, halimbawa, pag tigil mo, mamaya, pag tigil mo, hindi mo na naisip na naka-engage pa pala ang gear, bigla kang bumitaw sa clutch, mamamatay si makina. So, kailangan naka-neutral siya bago mo bitawan si clutch. No? So, dito na tayo sa familiarization dito sa gear stick. Okay, ganito. Yan yung first gear, second gear, third gear, fourth, fifth, reverse. Kasi 5-speed lang tong coaching ito. Apo. Nagbabago lang yan kapag ang kotse mo ay 6-speed. Ito, nagiging 6 na yan. Itong R na yan nandito. So, may mga manual naman na bago mo mapasok sa reverse, may pinipindot, mayroong minsan nilulubog. Yan. So, kailangan pa rin natin yung pagbabasa ng manual. Kaya nga ito, tingnan mo yung unang araw natin. More familiarization. Kasi, alam nga naman paupuin agad kita dito. Hindi mo anong gagawin ko, Kuya Ron. Kaya dapat, bago ka umupo dito, alam mo, at i-guide na lang kita. Follow up na lang, ano? Okay, ganito, Ma'am Tess, ha? Eto, hindi yan papasok nang hindi mo nilulubog si clutch. Sagad ang paglubog kay clutch, ano? So, ganito, lubog natin si clutch. Tandaan mo, first gear, kakabigin mo siya papunta sa'yo, tulak pataas. Okay. Ang second gear, actually, katapat niya lang. Ano ba, pinigil mo lang din siya, hilain mo lang siya pababa. Madalas na kinaliligawan ng mga baguhan ay yung from 2 going to 3. No? Kasi nga, nanggigigil minsan. So, ganito, para maiwasan mo yon, ganito ang diskarte dyan. Alisin mo lang siya sa second gear, bitawan mo siya ng konti, para walang gigil, tulak mo pataas. Third gear na yon. Katapat niya lang din ang fourth gear. Ang fifth gear naman, laging dadaan yan sa neutral, ha? Neutral, kaabig na mapapunta dyan sa'yo, dyan sa passenger side, tulak naman pataas. Ganon din si reverse. Laging dadaan sa neutral, reverse. Neutral. No? Okay, so basta wag kang manggigigil dito. Gear stick. So, sa first gear, pwede mo siyang tingnan dahil hindi ka pa naman gumagalaw. But kapag ikaw ay nag-move na, hanggat maaari, huwag ka lang tumingin dito ng matagal. Pwede mo sulyapan. Mabilisan lang. Kasi more on dapat nakafocus na tayo sa unahan. Okay, so tandaan mo ha. Basta naka-clutch po pag Opo, maglilipat every mo. time na papasok mo yan, ililipat mo, magbabawas ka, magdadagdag ka, kailangan si clutch muna bago mo yan mailipat. Okay. Pero, yan kasi, Ma'am Tess, although hindi magandang practice yun, yan ay kapag mo tumatakbo, naka-engage, tumatakbo siya. Kahit hindi mo lubugan si clutch, kaya mo siyang alisin doon. Kaya mo siyang alisin. But, kung halimbawang ililipat mo sa ibang posisyon na gear, hindi mo siya maililipat nang hindi nakalubog si clutch. okay. Okay, so, pero hindi natin ina-advise yun na tumatakbo, hindi ka lulubog ng clutch pag inalis mo siya. No, kasi may pwede pa rin namang maapektuhan yan sa ganun. Kasi kaya nga siya may clutch. Ito naman si handbrake, pag manage naman nito, ganito lang. Pagka i-release mo siya, halimbawa pinindot mo at medyo matigas, angat mo ng konti, pindutin mo, wag mong bitawan sa pagkapindot hanggat hindi mo siya naibaba. Pag i-handbrake mo naman siya, Ma'am Tess, hindi mo na siya kailangan pindutin, hilain mo. Tatas lang. Ganyan na. Pag bitaw mo sa iyong brake at hindi na siya gumagalaw or hindi na naibo, ibig sabihin nun, kumagat na yung iyong handbrake. Ano?